Hi guys! Hi guys! Good morning! Marok buang diri. Mayong adlaw sa tanan. Update lang kuno about sa ako ang residence permit card. So, until now wala pa siya pero nana siya yung mga movement. So, June 27, 2024 nag-submit na ko sa ako ang application, like renewal, kasi 'di ba may ID card na ako. So nag-renew ako nung this June 27, 2024, and then so naghintay ako. So akala ko is like 2 months, 3 months, pero matagal pala talaga siya, guys. So nung January 20 this year, 2025, punta na ako sa nag-biometric na ako sa Marco Polo, Misugias, Marco Polo ako nag-biometric. So, biometric is like chuk-chuk, na ganyan-ganyan ka, tapos nag-sign. So, 7 months din siya, guys, from the submission of renewal. So, madali lang siya, like, kasi yung appointment is 11:20, dumating ako ng 11, and then, kasi wala masyadong tao doon, sa bandang doon, sa Marco Polo. So, nagtanong ako sa guard, tapos yun, tinuro sa guard doon kasi maraming vacant na wala silang ginagawa. So ayun, and madali lang siya, guys. Nag-submit ako, guys, ng passport size ng picture at saka CD. So dito ako sa Kodak nagpicture. So guys, kung sasabihan kayo magsali kayo mag-include kayo pala ng USB, wag na, kasi pag passport ID lang siya at saka CD is 10 euro. Pero pag kukuha ka pa ng USB, 18 euro. Hindi naman pala kailangan yung USB. So sayang din yung 8 euro. So yun. Yun yung na-discover ko nung nagpunta ako dun sa nagpa-biometric ako. So, hindi na siya kailangan. So, yeah, until now, February 2, so wala pa ding update about kung meron na ba yung meron na ba yung ID ko. So, hopefully, this renewal will be, hopefully 3 years na siya, no, bago siya mag-renew, kasi 1 year lang yung pag-renew ko. And then, by the way, guys, ito pala yung pag-renew ko is 350 euro yung nabayaran ni amo. So, thankful pa din ako sa amo ko kasi sila yung nagbayad sa sa pag-renew ko. So, ayun, 350 sabi ni ma'am. And then, lawyer na yung gumawa, guys. I mean, kumonek pa din yung si amo ko sa agency ko dito sa Greece. Tapos yung agency is my lawyer, 'di ba? So nag-connect lang si amo sa agency, tapos yun. Pina-appointment na nga ako. So ito pa, sabi ko pala kay ma'am, baka ma-update mo yung yung about sa residence permit ko, kasi 7 months na. So tinawagan niya yung agency, and then so sabi ng agency tawagan nila yung lawyer. So pag tawag nila uli kay amo, ito na may pina-appointment na ako. So sa inyo, guys, like naghihintay na kayo ng 6 months, 7 months, wala pa ding update. So much better nga i-update nyo yung lawyer nyo or yung agency nyo. Pero mas maganda, guys, kung ang nag-renew sa inyo is si employer, mas maganda si employer ipa-update nyo sa agency or sa lawyer, kasi a-action sila. Kasi I remember, message ko yung agency ko kasi may Pilipina na trabahante doon. Tapos sabi niya, on the track naman ako, pero parang hindi na-push yung lawyer. So, yun na nga, sinabi ko kay ma'am na, ma'am, baka pwede mong i-update yung application natin sa pag-renew ng residence permit ko. Tapos yun, tinawagan niya. So parang may kaibahan, guys, pag si employer ang tatawag sa kasi mai-push nila parang nila na parang mabigyan nila ng halaga yung pagtawag ni employer. So kasi naisip ko, kung ako pa din yung nag-message,
baka sabihin on the track ka. So, like, andun yung application mo, okay ka. Pero, wala pang action, walang action kung kailan ako mag-biometric, diba? So, yun lang yung ma-share ko sa inyo. So, update ko kayo guys kung kailan darating yung card ko and sana malaman natin, sana 3 years na. So, I will update you next time. So, that's all guys and thank you for watching. Please subscribe to my small channel. Bye! Have a good day!